O, pre, dalawa tayo, pre. And Model X and Standard comes with it. Yan yung presyo makikilo. Yung rear wheel drive. Kind of like between these two. And they're doing a limited run of them, so it's only the first 10,000 views. So, hula ho mga ka-angel, ito naman po ang iyong lingkod, ang iyong kalakwatsa, Kuya JJ. So magandang araw po sa inyo mga ka-angel, at sana po nasa mabuting kalagayan po kayo lagi at healthy. At hindi na naman po ang iyong lingkod na maghahatid sa inyo ng mga impormasyon at mga knowledge sa lahat po na nangyayari sa ating mundo ngayon. Sa abot po ng aking makakaya at pagkakaalam ay susubukan ko po ibigay lahat ng mga impormasyon sa ating mga topic. So mga ka-angel, pupuntahan po natin ulit yung isang dealership ng isang EV car. So EV, ibig sabihin po ay sa electric vehicle. Bakit po mga ka-angel, lagi na lang nagbablog ako lagi sa mga about sa electric vehicle. Ang ito po mga ka-angel, kaya ako nagbablog ng mga electric vehicle para ma-share ko po yung knowledge. Although hindi naman po kumbaga exactly 100% na may bibigay ko lahat, at least meron na kahit paano kahit kapiranggot na idea or information ay maihatid ko po sa inyo. So nasanay po tayo sa combustion or yung gas na car. Kaya po yung nakagisnan na natin noon pa. Wala naman pong mga electric car noon, pero nag-survive tayo hanggang ngayon yung gas. Pero ngayon mga ka-angel, siyempre technology matters. Lumalabas na po yung mga iba't ibang uri po ng car. Hindi lang po sa gas, hindi lang din po sa electric vehicle. Andyan din po yung mga kumbaga pinapatakbo ng mga iba't ibang uri ng ideas para tumakbo yung car. May pagkakalam ko po meron na nakaimbento or nang gumagamit ng tubig. Meron po yata sa Pilipinas yan, isang Pilipino din. Unfortunately hindi yata siya nasuportahan at hindi natin sure, baka naibenta or parang isinare na lang yung kanyang patent sa ibang bansa o ibang company. Hindi natin sure yan, pero yun po yung mga bali-balita noon. Bata pa po ako, nalalaman ko na yan, yung hydrogen powered car. Hydro hindi po hydrogen, hydro powered car. Yung hydro is tubig. So marami po yan na mga klase. Meron pong mga hybrid din ngayon na electric tsaka pinagsanib-pwersa ng electric tsaka gas. Kumbaga yun po yung isa sa pangapatok din ngayon. So going back tayo dun sa aking topic na naman na about sa electric vehicle mga ka-angel, ay maganda pong sumubok sa electric, lalo na dyan sa Pilipinas kasi wala pong extreme cold. Unlike po dito na may winter,
Bakit po? Hindi po ako eksperto, pero pagdating po kasi sa extreme cold, yung mga battery ay parang mahina, pero yun yung mga weaknesses. Yung mga combustion car ay hirap umandar pagka winter. So paano naman po yung mga full electric car, like po sa isang brand ng car na dahil sa technology po na outcome po nila yan, yung mga extreme cold na yan. May mga nakaka-survive naman yung sa about sa winter. And then yun na nga po ay wala naman naging problema. So advisable lang talaga kung magkaroon ka po ng electric vehicle, meron ka pong chargingan doon sa bahay mo. At least doon ka na mag-charge, hindi ka nalalabas para mag-charge sa mga superchargers o charging station. At least doon ka na. Tulad po ng mga kaibigan ko, nag-charge lang sa bahay, more or less $50 a month yung kanyang nidagdag lang sa bills niya, which is very very good, dahil i-compute mo po yung gas is around let's say mag-gas ka ng 70, 80 or 100 a week. Pagka po minsan kulang pa yung ganong gas sa isang 1 week. Kaya very very kumbaga big difference pagka po inyong analyze yung mga expenses, especially po sa gas tsaka sa pag-charge, and of course sa maintenance din po. So yun mga ka-angel, pagka po talaga inyong i-compute ay malaki po ang inyong may save sa mga gas o compare po sa charging. So charging, kumbaga makakasave po kayo doon. So mga ka-angel, aking babalik na rin yung video at para makita nyo ang daan habang namang nagsasalita ako. So ito po ay McLeod Trail ulit mga ka-angel, ay going to the north po tayo ulit. So tulad po ng sinabi ko mga ka-angel, you can save $1,000 or money pagka po sa Pilipinas naman kung maggamit po tayo ng electric. Like I said, ang isa pong full charge ng isang electric car, mostly sa lahat po ng EV car, nag-race po yan ng mga around close to 500 kilometer maximum range. Meron din pong yatang 600, meron din pong 600 na full charge. So marami po yung mga kumbaga yung kilometer na magagamit sa isang full charge. So aside from that, di na kayo mag-change oil, wala na rin yung mga maintenance na mga na kumbaga sa piyesa ng mga parts po sa engine, ganyan. Yun po, battery yun. Battery po, hanggang sa ilalim yan, sa ilalim ng battery, buo po yan, sa buo yung car. So ganyan po yung kalaki yung battery niya. At meron din po yatang warranty na pagka below 200,000 kilometer or 200 miles if I'm not mistaken, ay meron problema yung battery, ay they will replace your battery for free. So yun po yung kanyang kanilang mga deal. And then like I said, although may kunting pagka-pricey compare po sa mga normal car, but yun na nga po, less maintenance and less kumbaga pag-consume ng gas. Pag man isuma total nyo po yun, makakatipid po kayo talaga. So itry po natin mga ka-angel, kahit pa siguro yung hindi yung mga sikat, kahit yung mga normal EV, at magkaroon kayo ng idea kung magkano ang nakukonsume nyo, and then i-compare nyo kung magkano nakukonsume nyo lahat-lahat na mga
maintenance gas sa normal car. Pwede rin kung meron kayong extra money, pwede rin yung isang combustion car, yung gas car at isang EV, or pwede rin po yung hybrid, i-train rin po yun. And then afterwards, pagka maging okay yung kanyang result, then you can switch to like a more popular EV car. So yun mga Kenjel, yung aking opinion about sa EV car. Then you can also search some additional information po through internet. Marami naman po yan sa internet. Type nyo lang yung mga root word or mga kung ano yung question, sasagutin naman po kayo ng internet at magkakaroon kayo ng idea. At of course, magkakaroon po kayo ng mga reviews, yung mga gumagamit na, kung ano po yung naging comment, mga bad comment, ganon. So kung may time kayo extra money or actually halimbawa yung ibabayad nyo monthly, for example kung finance yan, ibabayad nyo, i-complete nyo ba yung ibabayad nyo, total nyo po yun, ito-total nyo din po yung ibabayad nyo sa regular car, and then try to compute also how much you expend sa maintenance and gas sa regular, at saka how many bills or how many kumbaga doon sa pag-charge din ninyo at saka maintenance ng EV car. And then in that case, magkakaroon kayo ng idea kung ano yung differences. So at saka one more thing mga Kenjel, kung kayo ay isang car fanatic at saka mahilig sa mga speed, yun electric car po ay mabilis po yan ang marangkada from full stop. Pagkatapakan nyo po yung accelerator nyan, arangkada po biglaan, parang talaga pang karera talaga, because it's a battery. Hindi po kumbaga like sa combustion car, it takes time para dumalo yung mga gas, and then doon pa lang siya kumbaga mag-aarangkada, kumbaga yung may kumbaga movement. Unlike po sa battery po yan, kuryente kumbaga, talagang magkakaroon na po siya ng acceleration agad. Pagka po nagda-drive po kayo o may idea kayo sa forklift, tingnan nyo po yung forklift, yung battery forklift, pagtapakan nyo, di ba parang aarangkada siya agad pagtapakan nyo. So ganun po ang battery compare po sa engine or yung gas, dahil it takes time na mag-travel pa yung gas tsaka yung mga air ganyan. So kaya ganun ang kung bakit maarangkada ang mga electric car. Tapos may mga comparison po din dun sa mga sports car, like sa mga kilalang mga sports car at saka yung isang brand ng isang kilalang electric car, parang tinest nila kung gaano yung kumbaga per seconds o kilometer per seconds yung isang EV tsaka yung isang sikat na sports car. In some cases tinalo po nung EV car yung sports car. So yun po, electric po kasi alam nyo po kumbaga parang yung kuryente, pagka po mahawakan nyo yung metal, di ba, mababibrate o yung parang masishock yung katawan ninyo kasi mabilis yung movement ng electricity. Kaya ganun po yung sa EV car din. Kaya mabilis siyang marangkada kasi agad-agad na meron na siyang power. Doon pa sa combustion, tulad ng sinabi ko, it takes time pa na mag-move yung mga gas, mga air, ganyan, etc. etc. So yun po mga ka-Angel ang aking opinion doon about sa EV. And then approaching na po tayo at magkakaroon po ulit tayo ng video doon. Meron din akong nakakalap na news o balita mga ka-Angel na yung EV car, isang mga EV car na company ay nagkakaroon din sila ng kumbaga ini-improve nila yung technology na di ko for sure, pero parang lalagyan din nila ng solar panel yung isang model nila na car para
habang maandar ay kumukuha po siya ng energy o power doon sa solar, nagcha-charge po yung battery niya. At least na-maintain niya yung kanyang kumbaga yung range niya na or yung life ng battery, dahil kumukuha siya ng parang nagcha-charge din po siya. So dinedevelop po yata nila yan. And one more thing, medyong may police po dito, tabit po tayo. So yan mga ka-angel, maraming police po ngayon. Ayan, may nahuli po, overspeeding po ito siguro. So make it sure po na lagi tayong aware sa mga ganyan, dahil marami pong police na nagso-supervise pagka pa-summer na, dahil siyempre maganda po yung araw, alam po nilang lahat lumalabas at yung mga umaarangkada sa pagdadrive, dahil maganda po yung road condition, unlike po sa winter malamig. At alam po nila na lahat po nag-iingat, wala masyado nagpapatakbo ng mabilis dahil slippery or icy yung road pagka winter. Pero ngayon po maganda na ang road, so expect po yan na lahat ng mga police ay mas doble triple po yung mga police na nagmonitor o nagro-roving sa mga lugar-lugar, kahit hindi lang po dito sa Calgary mga ka-angel, kahit sa mga nearby suburbans at saka mga town or city na nearby all over, not only actually here in Canada or in Alberta, is all over in the Canada. I think for sure, dahil like I said, they want everybody is following the road rules and regulations. So yun mga ka-angel, na ingat po tayo lagi. So mga ka-angel, at approaching na tayo ulit dito sa Magliliko Heritage Drive po tayo, turn right. So kita nyo po dun sa dulo mga ka-angel, yan po yung downtown Calgary. So maganda po pong view ngayon dahil medyo maganda ang araw, sunny, at hopefully magiging ganito ang mga araw sa sumunod na mga araw. So magta-turn left po tayo dito mga ka-angel. Itong road na to mga ka-angel, itong Heritage Drive, ito po yung lilikuan natin ay pag diretso po ito mga ka-angel, ito liliko po tayo, pero pag didiretsoin nyo po yan ay sa dulo nya po yan ay tagos po dyan sa mga luxury cars. Andyan po yung mga Cadillac, mga Alfa Romeo, mga Lamborghini, mga Porsche, ganyan, Ferrari. Lahat po ng mga luxury car ay tumbok po niyan pagkadiretso nyo po yung Heritage Drive going to the east. At and that area po, matabi-tabi din po yung mga establishment like the Costco, Walmart, Superstore, lahat po, IKEA also in that area po. So it's in the middle of city. So maganda po dyan sa area na yan dahil lahat na po andyan yung mga kailangan. Mayroon din pong TNT dyan, mga bricks, ganyan. So maganda po yan yung Heritage Drive, and in between Heritage Drive and the Deerfoot Trail. So dyan po yung location ng mga luxury cars. In the corner po yata yan ng malapit po sa corner ng Blackfoot Trail, Heritage Blackfoot Trail. Makikita na po yun yan pag nasa black corner po kayo ng intersection po ng Blackfoot Trail. Makikita nyo po yung mga luxury cars doon. So malapit na po tayo mga ka-angel sa lilikuan natin. At makikita nyo na naman yung hinihintay ng mga EV fanatics na sasakyan. Maganda po mga ka-angel kasi maraming space ng mga cargo, yung pagkakalagyan ng mga gamit. Ako mga ka-angel, in general po, ako ay car fanatics. Ibig sabihin po, mahilig po ako sa mga car.
Although hindi naman po tayo mayaman, yung mahilig ako lang sa mga klase, itsura, mga information, at saka yung mga yung mga model niya, ganyan. Lahat po ng klase yan ay aliw na aliw ako. At saka like I said po, tulad po ng sinabi ko, ang parang fun ko is driving, pagdadrive talaga. Kaya pansin nyo po yung mga travel, kung saan tayo nakakarating, malalayo. Dahil sanay na po ako, at saka talagang yun po yung aking kaligayahan. Mag-travel, mag-drive, ganyan. Nag-umpisa po tayo sa Pilipinas sa pagdadrive sa manual transmission. Yan po nag-aral. Itinuruan ako dati ng lolo. Isa po kasi siyang driver din. Pero like I said, yung manual transmission mga ka-angel, at most of the company or tawag nga nila ngayon is outdated na yung mga ganyan. Kumbaga talagang high-tech na tayo ngayon mga ka-angel. Kaya kahit po sa mga truck mga ka-angel, wala na masyadong mga truck, yung mga truck na trailer ganyan, yung mga tractor, halos bihira na po yung mga manual ngayon dahil siyempre mas mahirap po siya kasing i-drive dahil timing po siya pag change ng gear. At kung sa mahirap po doon, kung sa yung matarik, like sa yung paakyat, full stop, and then yung pagka mag-go na kayo, pagka hindi nyo matimingan ay mamamatay yung mga engine ninyo, maaari pa siyang mag-atras. Baka matrasan nyo pa yung nasa likod ninyo. Kaya delikado po yung manual pag di po kayo sanay. Kaya mga ka-angel, ingat-ingat po tayo lagi pagka manual ang dinadrive natin. So yan po mga ka-angel, malapit na tayo. At magsubukan natin mag-park ulit dito. Sana meron tayong maparkingan dahil sobrang busy dito kahapon. At pahirapan po yung parking. So sana po ay meron tayong maparkingan mga ka-angel. Dito tayo siguro. So dito may nagpark dito, so itry ko na lang kung magpark dito siguro mga ka-angel. Wala na talaga. So yun mga ka-angel, bumaba na tayo. Patayin dito na naman po tayo sa Tesla. Yan mga ka-angel. At to, ang ganda, pina-customize na yung kulay. Oh, ganda ng kulay niya. So ang ganda po ng Tesla mga ka-angel. Hindi ko siya pinopromote mga ka-angel, pero subok na po kasi may mga kaibigan ako meron nito. So yeah mga ka-angel, ang ating Cybertruck. Yan yung presyo mga ka-angel. Yung rear wheel drive ay 60,000, all wheel drive 79, not bad mga ka-angel. Tapos Cyberbiz 99,000. Not bad po, mura. Kaya ito mga ka-angel, oh. Papa. Yan. Wala mga kaibigan. So yung mga BFF natin mga ka-angel. Friendly ka. Picture ka. Wala. Kana. Kana. Hi, my gosh. My God. My golly. Ano to pag isang wiper dalawa yung pinagdugtong. Dalawa ba? Isa lang yata eh. Oh, isa lang pinagdugtong. Para isang ganun na lang, makatipid sa motor. Ganda ng steering wheel, oh. Halos pareho lang ng friends sa. Model X. Oo, na Model Y. Yung mga pindutan lang. Pati ito pareho lang din, oh. Yan oh, homework. Di ba ito nagre-record sa friend, yung Sa loob. ito o sa loob yan, no? Sa loob. Pwede mong i-record din yan ng activity, no? Kaya hindi mo na kailangan ng Ng camera, mga dashcam, no?
Sige na. Di, wala. May nagantay ba? Wala. Pagsorte natin kasi ang sabi nila Edmonton. Una? Oo. Hindi, ano lang daw to, wala pa daw dito. Wala pa raw dito. Pero mura yung ano, friend, ha? Hindi lang, mahal pa ngayon sa akin. Mahal ba yung Model X? Fred, kung may bahay lang ko, kunin ko talaga to. Requirements? Ano tawag? Hindi. Hindi, joke lang. Maano sa mata. Hot. Not bad na yung presyo niya. Not bad. O, friend, dalawa tayo, friend. And Model X and Standard comes with it. Kind of like between these two. And they're doing a limited run of them, so it's only the first 10,000 Pero views. may shares pa. So probably 2025 is the estimated delivery. We'll have to see. It depends well on the government in Canada, so it's going through all the certifications right now. So that's going to dictate the timeline. So I have a question also. Me actually, some of my friends, or even me, we reserved an order last year, and Cybertruck? yes, and we received an email that just like an agreement, something like that. Do you think we need to sign that agreement and then so that we can proceed, or we just wait for the next Nothing update? needs to be signed until you're actually like day of delivery. Oh, I Just for see. you to So see, we like- will wait from Tesla's email or what? Yeah, when your turn in line comes Yeah. up, you'll get notifications to log into your account to choose all your options on your car. Oh, I see. So we will just disregard that agreement. Yeah. For Oh, now, I you see. basically just have like a spot in line. Oh, okay. Thank you. Yes. So yun mga ka-angel, nagtanong tayo. Dahil, ganun din ko pala yun. Ayun. Laki ng kulong niya, oh. $35 yan, 35. Parang truck din talaga siya. Katampas nga raw sa 450. Oh. Sabi naman. Pero ang bigat talaga niya. Kasi latay, oh. Parang yung basura na nilagyan ng gulong eh. At saka spacious na pa rin talaga, oh. Lapad din, oh. Lapad din talaga siya ng... It's like almost the regular trucks, right? The wide. Like F-150, Very GMC. footprint. Similar, Yeah. right? Similar is like your 1500 level. 1500, Yeah, that's right? about the same footprint. Oh, okay. And we are not allowed to open the It's just in a demo mode, so the trunks get locked when we put it in demo mode. Mm. It just turns off all the stuff, so like the car can't move, turns off the horn, all that Okay, I important stuff. see. Oh. Yeah, it's like a showroom But it can mode. open. We Yeah, got, we can open when we take it out of the shop. Oh. so in the next week, we are allowed to open that one. Not yet. Because It's gonna be here for the next month or so. next one. Yeah, we're just waiting for them to update the demo mode so that it's being able to. And you guys are not allowed visitors to drive this one, right? No one's allowed to drive this one. No, it's not It hasn't allowable. been certified by KPM. Oh, This okay. can't be on any public road. Oh, I see. Oh, okay. Yeah, it got dropped off in the parking lot. Exactly. Yeah. Thank you. Ganda mga angel. A few moments later. So yun mga ka-angel, at masaraming taong pila talaga. Marami talagang nag-view dun sa loob. At at least naman po makapag courtesy tayo sa iba. At yung nag-giveaway na lang po tayo. Mabilisan po talaga yung mga pagpunta po sa loob at sa car, makapag-take ng pictures or video. Kasi siyempre maging considerable tayo sa mga kapwa natin din na gustong matingnan yung Cybertruck. Kaya, pero ganun pa man mga ka-angel, nakakuha pa rin tayo ng mga videos at some informations po doon sa mga staff. At may share po natin yan sa video natin. At yun po, nagkaroon tayo ng mga estimated amount ng Cybertruck. So may mga klase po siya. May tinatawag silang rear wheel, may all-wheel drive, at saka po yata yung high trim nila na Cyber Beast. Hindi ko po masyado yung picture niya kung ano yung pagkakaiba ng Cyber Beast, pero subukan po nating i-search yan kung ano po yung Cyber Beast. Baka doon po talaga siguro yung pagka high tech,
mga high-tech ng Cyberbiz. So yun mga ka-angel, at ang amount of pressure po yata is nag-range po yan, estimated lang naman po yun na marami pang pagbabago, at nasa at least 60 plus. Ito pa US dollar po mga ka-angel, based po sa US dollar, is around 60 plus po yung rear wheel. Yun pong all-wheel drive is around 70 plus din. Yun pong Cyberbiz is around 99, almost close to 100,000 US dollar yung Cyberbiz. So i-convert nyo na lang po yan kung magkano. So it will still depend on the next days or the next months kung ano yung final price po sa Canada. But maybe for sure it's closer to that amount dahil of course hindi naman pwedeng siguro mas mahal sa isang dito kasi magkatabi lang naman po yung Canada at saka US. So antabayan po natin ano yung final pricing. At the moment po pala mga ka-angel, at sinabi po nung staff, tinatanong kasi namin kanina kung pwedeng mabuksan sa likod yung pinaka-trunk niya kasi naka-cover po siya. Sabi niya, at saka yung mga pag-road test, sabi niya po, at the moment po hindi po pala basta-basta kumbaga ilagay mo dito yung car mo o yung let's say yung sample ng car, i-drive na, pwede nang i-drive or pwede nang talagang ipa-view. Hindi po pala basta-basta. Sa rules po ng Canada pa pala, kailangan pa ng process yan, documentation na tawag doon, i-approve pa yan siguro ng pinaka kumbaga yung pinaka motor vehicle agency or office po ng Canada. Kumbaga parang LTO o kaya kumbaga DOTC, parang ganun kumbaga sa Pilipinas, yung approval po ng Cybertruck. Dahil of course hindi po unusual po yan kasi ngayon lang naman po nagkakaroon tayo ng ganyan. Kumbaga traditionally yung mga gas car naman ang ginagamit natin. So inihintay po nila yung approval from the Canada government para po ma-drive or ma-road test natin yung Cybertruck sa mga streets dito sa Canada. Tsaka pwedeng ma-open yung trunk niya, yung pinaka-cover sa likod, kasi po nakalock. Since Cybertruck is powered by battery and computer, dun siguro sa head office or maybe the higher yung mga taong nagmo-monitor or naglalak doon sa Cybertruck is pwede lang naman ilagay lang sa computer yan, ilock. So wala pong magagawa yung mga staff doon kasi sa head office po siguro ang naglock doon sa trunk niya. So hindi ko po alam yung reason bakit ano po meron doon sa trunk na yun. So, it's very kumbaga interesting kasi may thrill. Bakit hindi nila ipapakita pwede naman pong pumasok doon sa pinaka driver side at saka passenger side. So alamin subukan nating i-monitor yan kung pwede na, at least may videohan natin at makita natin ano ba meron doon sa doon sa pinaka trunk niya, bakit hindi nila pwedeng i-open. So although siguro is a part of the government o Canada government rules and regulation, batas nila na ganun talaga. Siguro po yung Canada, of course, this car is like an unusual. Gusto nilang make it sure yung safety na safe na mai-drive sa road. Of course po, pagka i-drive po yan, baka biglang magkaroon ng mga problema, makabangga pa ng other cars, something like that, maybe. Pero yun na nga, hindi natin exactly what's the reason, pero as rules, Canada rules siguro, kaya ganun. So yun mga ka-angel, at ang aking paghahatid ng information about Cybertruck. And like I said, if you had a chance to go to Calgary and take a look with the Cybertruck, and ma-amaze po kayo dahil po malaki, parang kasing laki rin talaga ng traditional trucks, like yung mga model po ng Ford F-150, yung mga 1500 na model mga ka-angel, yung mga like yung mga brand po na yung mga sikat po na brand po ng truck, yung
traditional branded mga brand po na 1500 po, katumbas po ng 1500 1,500 na model ng mga truck. So halos kasing laki at yung power niya po, yung mga towing capacity almost the same po, almost close po dun sa mga traditional truck natin na 1500. So yun mga ka-angel, at talagang maganda po, wala akong masabi. It's a high technology car, and like I said, if you had a chance to travel to Calgary, find the time to check Tesla Cybertruck in Calgary. Is only one lang naman po ang location yan, at talagang at least magkaroon ko ng idea gaano kalaki, gaano siya talagang kaganda. So anyways mga ka-angel, at ito po ang aking video na naman sa ngayon, at thank you very much po sa panunood lagi, at wag po kayo magsawa sana manood. Don't forget to subscribe to my channel, Discovery Space Angel, Discovery Angel. Meron po siyang Glacier National Park na picture, ako po yun. At para tuloy-tuloy po ang paglalakwatsa at pagbibigay ng mga information sa inyo. Maraming salamat po sa panunood ulit, at ingat po kayo lagi. Always pray to God, pray hard, it works. Always stay safe. Kita-kita po tayo sa susunod na mga video. Thank you very much po. Ito po ang inyong lingkod, ang iyong katropa at kalakwatsa, Kuya JJ. Salamat po.